Alam niyo mga kois, isa sa pinakamahirap gawin ng isang tao ay yung magpatawad sa kanyang kapwa. Lalo't higit kung tayo po ay nagsasanay. Alin po yung pinagsasanayan natin? Yung inis. Alam niyo ba nga kois, sa isang araw, pagmasdan po natin ang ating mga sarili. Nakakailang ano tayo, nakakailang galit tayo, nakakailang inis tayo. 'Di ba? Konting ano lang diferensya, 'di ba? No, nakakapagmura tayo. Konting problema lang, naiinis tayo. Mula umaga hanggang gabi, aminin natin mga kois o hindi. Aminin man natin o hindi, kayo po nakakaalam niyan eh. Hindi ba, kaunting pagkukulang ng kapwa mo, naiinis ka na, naiirita ka na. Anong ibig sabihin mga kois? Hindi natin namamalayan, nagpa-practice po tayo ng isang bagay na kinalulugod ng demonyo. Yun nga po yung naiinis ka mula umaga, tanghali hanggang gabi. Anong ibig ko sabihin? Sa buong araw na yon, konting kibot, naiinis ka. Konting pagkukulang ng kapwa mo, meron kang sinasabing masama. Konting kilos ng kapwa mo na nagawan ka ng issue, masama ang sa tingin mo, nagawan ka ng mali, nagagalit agad tayo. Totoo hindi. Reality po yan mga kois eh. Pero hindi ba natin napapansin? Nagsasanay tayo na naiinis. Nagsasanay tayo kung paano o bakit tayo nagagalit. Ang pinagsasanayan natin, di natin na-realize mga kois, mga gawang masama. Sa totoo lang, ako araw-araw, ito ba, hindi naman siguro ito dapat pang di ba? Kumbaga, hindi naman ito pinagtatalunan eh. Araw-araw may maikwentro ka, konting kibot, naiinis, konting galaw, no, nagmumura, konting sabi-sabi, nagagalit. Instead, pagsanayin natin yung magtiis, umunawa, magpatawad, di ba? Kung yun ang ating ang ating sasanayin, mas tayo mga kois eh, mas matitrain yung ating puso, ang ating kalooban sa bagay na makadiyos. Hindi dapat pinagsasanayan yung mga bagay na hindi sa Diyos eh. Yung inis, araw-araw, lilipas ang araw, pupunta ka lang halimbawa sa isang bahay, o sabihin natin sa bahay natin, may makalat, naiinis ka. May hugasan sa lababo, naiinis ka. Makita mo yung mga damit na nakakalat kung saan-saan, maiinis ka. Tama o hindi? Pero not realizing mga kois, pinagsasanayan pala natin yung ganun. Yung naiinis ka, tas nagagalit ka. Halos araw-araw ganun. Yung halimbawa, nag-uunahan maligo sa comfort room, di ba marami kayong members of the family. Halimbawa, isa lang ang CR nyo, regular naman talaga yan, isa lang ang CR, kadalasan isa lang. So kapag papasok sa trabaho, sa school, nag-uunahan. Tapos pag nakagawa ng hindi tama, no, magrereklamo yung isang kapatid, magrereklamo yung magulang. Yun na yun, pinag-uumpisa na yung konting tampuhan, konting inis. Nagagalit ka eh, naiinis ka. Pero hindi natin na-realize yun mga kois. Yung pala pinagsasanayan natin. Yung mga bagay na hindi makadiyos eh. Dapat, ang pagsanayan natin mga kois, yung papaano ka magtiis. Kasi it's a Christian virtue po na ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Yung usaping pagtitiis, napakalawak po niyan mga kois eh. Pero hindi yan ang gusto kong i-point out. Ang pino-point out ko rito mga kois, maganda sana kung araw-araw nagsasanay tayo o nagpa-practice tayo kung paano pa tayo babanal. Kung paano tayo makakagawa ng kalooban ng Diyos. Paano tayo makakasunod sa Kanya. Maganda yung ganong pagsanayan natin mga kois eh. Hindi yung pinagsasanayan natin kunting kibot, mura. Kunting bagay na iinis ka na. Hindi eh. Dapat sanayin natin sa araw-araw ng ating pamumuhay. Mula umaga hanggang gabi, magbilang ka mga kois. Kung di man ikaw, sa mga katabi mo.
No? O wag mo na ipwera sarili mo. Di ba naiinis tayo? May mga pagkakataong ganun. Pero, mas maganda sanayin yung nagtitiis ka. Tapos, nagsasanay ka rin na umunawa. Di ba, no? Kaya siguro ganyan magsalita yung si tatay. Kasi matanda na. Kaya ganyan siya magsalita. Dire-diretso. Kumbaga, walang preno. Masarap umunawa, mga kuys, sa kapwa. Masarap din magtiis. Kung yun talaga ang pagsasanayan natin, di naman mahirap yun Mga bagay na ikababanal po natin, mas maganda pagsanayin yan Yung pila pa lang sa sakayan ng jeep o sa sakayan ng tricycle Di ba, no? Masingitan ka lang anong nararamdaman mo? Ay! Nauna ako sa'yo, ba't nandiyan ka? Di ba nakakaramdam tayo ng inis? Pero, paano natin ika-counter yung mga ganon? Kung may gustong sumingit, lalo na kung buntis naman, lalo na kung senior citizen naman, o kaya may kapansanan, lagay na lang natin sila sa unahan. Sila na lang paunahin natin. Di ba, no? Masarap gumawa ng ganon, no? O halimbawa naman, nakapila ka, no? Tapos may talagang kunwari kumbaga wala siyang alam-alam. Kunwari patay mali siya ba? Sisingit siya bigla. Ano mararamdaman mo? Para magsanay tayo ng kabanalan, pwede naman natin siyang sitahin in a nice way. In a Christian way. Pwede naman natin, no? Brother, nauna po ako sa inyo. Baka naman doon po kayo sa likod ko kasi akong nauna sa inyo. Pero kung talagang gusto niya sumingit, di pasingitin mo. Ganun lang naman yan, mga kuys Wala namang malaking mawawala sa'yo kung masisingitan ka ng isang singit lang naman. Kumbaga, sumingit siya sa harap mo. Di ba, no? Masarap magtiis, masarap umunawa. Masarap magsanay ng mga kabanalang makadiyos. Huwag natin pa iralin sa ating sarili na magsanay tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, kundi kalugod-lugod sa mga demonyo. Nako mga koys, maniwala kayo. Mag-umpisa na tayong magsanay kung paano natin magagawa ang kalooban ng Diyos o paano natin mapapasaya siya. Doon tayo mag-focus. Huwag na natin sanayin yung kunting kibot mura, kunting kibot sinisiraan mo yung kapwa mo, kunting kibot mas magaling ka, kunting kibot you are the best, kunting kibot mahina yung kapwa mo, walang kwenta. Wag ganun, mga kuys. Magsanay tayo ng mga bagay. Ang pinaka-objective natin, papaano tayo makakasunod sa Diyos, hindi yung papaano tayo makakalabag, or in other way, no, papaano tayo makasunod sa demonyo na hindi natin namamalayan. Ganun pala ang ating mga galaw. Magmasid kayo, mga koy, sa pilahan ng tricycle, sa palengke, sa computer shop, yung mga naglalaro, kahit saan may marinig ka, may makikita ka, kunting kibot, naiinis sila Di ba, mga koy? Mas maganda magtiis, umunawa, manalangin sa Diyos sa pamamagitan ng isip. Pwede ka naman manalangin na nasa isip ipanalangin mo yung halimbawa may nakita kang kakulangan ng kapwa mo, kapintasan ng kapwa mo. Ang iba kasi pag nakakita ng kapintasan ng kapwa o pagkukulang, hina-highlight niya po yung pagkukulang ng kapwa Kumbaga, mas lalo niyang dinudurog mas lalo niyang sinusubsob sa lupa. Ba't ka mo? Biro mo, paulit-ulit niyang pinapaalala niya yung kapalpakan ng kapwa niya. No? Nakafocus siya doon sa kapintasan o sa pagkukulang na nagawa o sa kasalanan na nagawa. Doon siya enjoy na mag-focus Mali. Hindi gawang hindi gawang kabanalan. Dapat isipin natin ang ating kapwa, mas mabuti kaysa sa atin. Kung makagawa man sila ng pagkukulang, mga kasalanan, idalangin natin. Ganun lang naman ang buhay Kristyano, mga koys. Nagagawa ba natin yon?
Gawin natin mga koys. Makakita ka na nagkulang o nagkakagawa sa'yo ng kasalanan o pagkakamali. Wala tayong ibang effective way kundi idalangin natin sila. Kasi bawal sa Kristiyano ang gumanti ng masama sa masama. Bawal na bawal yun. At bawal din sa atin ang magalit. Magalit kasi hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos yun eh. So, ang best way, yung Christian way ay magsanay tayo ng kalooban ng Diyos. Paano ito natin masusunod at paano natin ito, kumbaga maglagay tayo ng effort. Ano ba mga paraan para makasunod tayo? Hindi yung paraan paano tayo lumabag. Yan ang ibig sabihin mga guys, magsanay po tayo ng isang kabanalang kalugod-lugod sa Diyos. Yung tipong magiging banal tayo, mabibigyan natin ng kasiyahan ng ating Panginoong Diyos. At syempre, ikaw naman ang magbe-benefits nun eh, kasi nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. That's another topic mga koys ha. Abangan po ninyo yan, yung kayamanan sa langit. Basic, narinig na natin yan. Pero ano po ba yung mga nakapaloob tungkol doon? Yan lang po mga koys ha. Huwag po sana makalimut mag-subscribe. I-hit ang notification button at paki-share na rin po at paki-like, paki-comment. Siyempre, ulitin ko ulit. Pa-subscribe naman mga koys. Maraming salamat. Magandang araw.